ko. Wow! So, sanay ka naman yung bata na gano'n sa labas. Pagkakita namin sa bata, lumakas ang aming kutob. Siya nga ang hinahanap na anak ni Fernando. Ayon sa social worker ng RAC, natagpuan daw si Ryan na namamasyal sa Baywalk. Actually, si Ryan 2 weeks ago na nandiyan dyan. According to Ryan, siya ay umalis sa bahay February 7 before Valentine. Pero ang intention niya, mamasyal sa Baywalk. Then after that, inirelay niya sa akin na siya daw ay sumakay ng bus patungong Baclaran. Pagdating sa Mall of Asia, bumaba siya. Ayon pa sa bata, ang hindi pagpayag ng kanyang tiyahin na siya'y umuwi sa kanyang tatay ang dahilan kung bakit siya umalis. Pinunta po ako doon ng tatay ko para makapag-aral. Tapos, gusto ko pong bumalik sa amin. Ayaw po nila akong ibalik. Kaya umalis muna po ako. Bakit ka daw nila ayaw ibalik? Kaya hindi ko po alam. Ang pagkasabik na makasama ang kanyang ama ang pangunahing dahilan kung bakit siya umalis sa poder ng kanyang tiyahin. Namiss ko po yung pag-aalaga niya sa akin. Tapos yung madalas niya akong naglalakad-lakad lang po kami dyan. Tapos yung katabi ko po siya pagtulog. Sa ngayon, gusto man ni Ryan umuwi, gulong-gulo naman ang isip niya. Hindi niya kasi alam kung kanino siya mas makabubuting tumuloy. Pag sa tatay ko po, hindi po makapag-aral. Sa tita ko po, makapag-aral po ako. Sa nakatakdang pagkikita ng magtiyahin at mag-ama, kanino kaya mas nanaisin ni Ryan na sumama? Sa tiyahing nagpapaaral sa kanya o sa amang hindi siya kayang pag-aralin pero pinakamamahal naman niya? Up next, magkikita na ang magtiyahin at pati na ang mag-ama. The first round of eliminations was hot. It's worthy of great praise. It even got hotter than expected. Some people weren't liking it. Your voice sounded a bit whiny. In the end, 4 contestants had to go home. Tiyahin. Ano't anuman ang maging desisyon ni Ryan, kailangan niya munang harapin ang mga taong nag-aalala sa biglaan niyang paglaho. Matapos ang aming panayam kay Ryan, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad na naming sinundo si Narisa, kasama ang kanyang asawa at pamangkin. At syempre pa, ang ama ni Ryan na si Fernando. Ang buong akala nila, may mga karagdagan lang kaming kukuhanan para sa ginagawa naming istorya tungkol sa kanilang pamilya. Ang hindi nila alam, ilang segundo na lang, nakatakda ng matapos ang halos 1 buwan nilang paghahanap sa pinakamamahal nilang anak at pamangkin. Dito lang. Ang itsura mo. Kali, ba't ka nakapunta dito? Ang itsura mo. Ang itim mo. Ano bang ginawa mo? Grabe, ang itim. Tagal-tagal yung sakit na nahanap ko. Ayan. Ba't nagpakalayo? Paano bang gusto mo? Ayat ko na. Ano, isipit ka naman.
Narisa, hindi na napigilang pagsabihan ng pamangkin. Sana ma'am lang inisip mo kahit pa paano tulad na matatapos ng pag-aaral, mag-grade 6 ka na. Di sana nakaano ka na, di ba? Tinatanong ka ng teacher lagi, mga kaklase mo, mga kaibigan mo, mga kalaro mo. Tapos ganyan, nagpakalayo-layo ka. Si Ryan, walang ibang nagawa kundi ang magpakumbaba. Ma, sorry ulit pa. Malis ako. Walang paalam. Kailangan basta magpapakabait ka, ha? Tita. Sorry sa abala, tita. Oo, sa susunod, huwag mo nang uulitin, ha? Opo, tita. Pag may kailangan ka lang, pumunta ka. Ganun lang. Nakikita naman tayo, di ba? Nakikita mo naman din papa mo. Makakapit bahay lang tayo. Hindi naman malayo papa mo para lumayo ka ng lumayo. Samantala, isang pangako naman ang iniwan ni Fernando kay Ryan. Uuwi na siya sa bahay, tapos pagpapatuloy na kayo pag-aaral niya. Pagsisikapan ko na lang sila, ang mga bata. Silang dalawa magkapatid, tsaka ibalingin ka, pagsisikapan ko sila. Alagaan ko silang maigi. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral pa sila. Si Narisa, wala nang nagawa. Nire-respeto naman daw kasi niya na mas may karapatan ang ama sa kanyang anak. Kung ngayon, uwi na tayo sa kanila. Ano? Pagkatapos ng mainit nilang pagkikita, nagpalamig muna ang pamilya. Nariyang namasyal muna sila para mabawi ang mga sandaling wala sa kanilang tabi si Ryan. Ang lamig ng hangin sa amusement center, pinainit ng yakap ng mag-ama. Ano nga ba ang mas mahalaga? Saan nga ba tayo mas magiging masaya? Ang magtaglay ng karunungan o makaramdam ng pagmamahal? Si Fernando, gagawin daw ngayon ang lahat para lang maibigay ang mga ito sa pinakamamahal niyang anak. Si Hueng Nguyen Tabil, 55 years old, huling nakita February 14, 2008. Si Cesar David, 48 years old, may balat sa kaliwang dibdib, huling nakita January 28, 2008. Stop abuse from happening to women and children anywhere, anytime. Now, help is just a text message away through the Women's Desk text hotline. Type WD, your complaint, /name and address, then send to 2008 sa Zaragoza, Nueva Ecija. Si John Michael Valdez, 11 years old, may balat sa dibdib, medyo kalbo. Huling nakita February 14, 2008 sa Muntinlupa Elementary School. Si Salvacion Diday Abogado, 20 years old, kulot ang buhok, Bisaya magsalita. Huling nakita October 2, 2007. Si Amado Macaraeg, 49 years old, 5'8" ang taas, bungi. Huling nakita February 20, 2008 sa Maison Road, Valenzuela City. Si Israel Flores, 13 years old, may kapansanan sa pag-iisip, natagpuan sa Maynila. Si Erwin Palma, tinatayang 6 years old, may kapansanan sa pag-iisip, natagpuan October 18, 2003. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan, 982-7777, local 3011, o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Tuloy-tuloy pa rin ang countdown na nasimulan natin sa Sana'y Muling Makapiling dito sa ating bagong programang Reunions. At hanggang sa kasalukuyan, umabot na po ng 298 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Sigurado, sa susunod na linggo, papatak na ito sa 300. Basta't nariyan lamang kayo na sumusuporta at sumusubaybay sa aming programa.
Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.